Naalala niyo po si Lods Chinito, aka Mr. Real Talker or Rosalinda, tinatawag pong Rosalinda. Sa kanyang pong TikTok account, umamin po siya. Ito po yung video, screenshot lang po yung pinapakita ko sa inyo kasi hindi ko po pwedeng i-play yung video dahil meron pong kanta, no? Pero inamin po niya sa kanyang TikTok account na siya po yung na-diagnose ng, in my opinion, malubhang sakit po yun eh. Na kapag hindi po naagapan or hindi na-treat, no? It may lead to dun sa letter C, no? Based sa research ko. Pero yung binahagi po niya, dinetalye po niya. Ang akin lang naman po ay sineshare ko sa inyo yung binahagi niya. Hindi nga po detalye yung binibigay ko sa inyo. Gusto ko lang po sa inyo sabihin na siya po yung umamin na meron po siyang, in my opinion, malubha po yung karamdaman niya. Pero, after po niyang ma-diagnose, after po niyang umamin na meron na po siyang ganung karamdaman, hindi po siya tumigil. Hindi po siya tumigil sa mga ginagawa niyang panlalait and pangungutya. Sa video pong ito, ang nilait naman po niya ay si Jam Magno, pati po yung appearance si Jam Magno. Panoorin po natin mga kababayan at ating pong bigyan ng reaksyon dahil talaga namang ibang klase po ang karakter ng isang DDS. Panoorin po natin. Heto na si Jam Magno. Tinitira na niya si VP Inday Sara. Diba? Para na siyang tubol. Anong nangyari sa pagmumukha nito para ng tubol? Basahin natin. Basahin natin yung sinabi niya. You want the president to resign to be replaced by a VP who isn't always in the country and pays millions for security when she's the one who makes threats when she doesn't get what she wants? Oh my God, ikaw tubol ka. Dati hanga ka pa kay VP Inday. Dati kumakasip-sip ka kay VP Inday Wagas. Tapos ngayon kung ano-ano ng mga pinagsasasabi mo. Sa bagay, ipit na kasi ang boss mo. Diba? Si Romualdez, ipit na siya ngayon. Grabe, tinitira na talaga siya. Kaya ikaw, siguro inutusan kang pagbabanatan si VP Inday. Nananahimik si VP Inday. Hindi ka naman niya inaano. Nagta-travel siya. Saan ba siya pumupunta? Kay Tatay Digong. Sa isa sa kababayan natin na dating presidente na sinurrender ng gobyerno natin sa ibang lahi. Kaya huwag kang tanga, Jam Magno. Akala ko ba matalino ka? Tapos gagamitin mo yan ngayon, yung pagta-travel ni VP Inday para tirahin siya. How cheap! Salbahin mo na lang ang amo mo, si Tambaloslos, si Romualdez. Kasi malapit na talaga siya. Dinudumog na siya ng mga tao. Ayun mga kababayan, napanood po natin. Una sa lahat, tama naman yung sinabi ni Jam Magno. Travel ng travel si Sara Duterte. Pero ang tanong ng taong bayan, anong napala ng taong bayan sa pagtatravel ng Vice Presidente ng Pilipinas? Kung sinasabi niya na may ginasa siya na from her personal pocket or money, imposible na hindi sila gumastos ng pera ng taong bayan para sa mga security niya. Imposible yun. And hindi lang naman siya sa Netherlands pumunta sa ibang bansa pa. Ang tanong ng taong bayan, anong napala ng mga Pilipino? Official visit ba yon? Nakikipagkita ba siya sa kanyang mga counterparts doon sa mga bansang pinuntahan niya? Dumadaan ba siya sa mga Philippine Embassy sa mga bansang pinuntahan niya? Or dumadalo lang siya sa mga pagtitipon o rally na ginagawa ng mga DDS doon sa mga bansang yon? Parang sana man lang bigyan niya ng konting dignidad yung kanyang posisyon bilang Vice President and siya bilang representative ng bansa natin na Vice President siya, tapos pupunta siya sa iba't ibang bansa na parang normal na tao na uma-attend ng mga rally, nagbibigay ng speech na doon, parang nagmumukha pong katawa-tawa ang Pilipinas. Dahil ano na lang ang sasabihin ng mga foreigners?
Ito yung vice president nila, sumasama sa mga pagtitipon, rally. Hindi po ba? Saan kayo nakakita ng vice president ng iba't ibang bansa na ginawa yung ginawa po ni Sara Duterte? Kapag may pumupuntang vice president dito ng ibang bansa, dumadaan po sa palasyo, kung hindi man sa palasyo, tumutuloy sa kanilang embahada, nagkakaroon ng official appearance sa mga Pilipino. Hindi yung parang basta na lamang po. Kaya po yung mga tao nagko-question. Kaya yung mga tao nagsasalita, gumastos ka ng, if I'm not mistaken, humigit kumulang 20 million base sa balita para sa iyong travel. Pero anong napala ng Pilipinas? Anong trabaho ang pinunta mo doon? Pondo ng taong bayan yan. Kaya nakapagsalita si Jam Magno. And ngayon, dahil nagsasabi ng totoo si Jam Magno, ayan, nag-react po ang mga DDS. At ang DDS na ito, ay nakita niyo naman po kung paano mag-react. Dahil real talk at totoo yung sinabi ni Jam Magno, anong ginawa po niya? Panlalait. Sinabi niya, tubol, mukhang tubol, nilait yung itsura. Siya pa yung may ganong manlait. Hindi ba niya nakikita yung itsura niya sa salamin or dun sa content na ginawa niya? For sure, nakita niya yung content na ginawa niya habang binibidyo niya yung sarili niya. Habang sinasabihan niya na mukhang tubol si Jam Magno, hindi ba niya nakita yung itsura niya? Hindi naman po hindi po ako nanlalait mga kababayan, kaso siya, nanlalait, gusto ko lang sabihin, nakita mo ba yung itsura mo? Hirap na nga po siyang magsalita I think dahil ito sa kanyang nararamdaman, na ibinahagi naman niya, kita niyo po, hindi niyo po ba nabanaag, naramdaman or napansin na parang hirap siyang magsalita dun sa latter part ng video niya? And kita niyo po yung malaking pagbabago sa itsura niya? Pero hindi po siya tumitigil ng panlalait, pangungutya. At may nakita ko mga video niya na may disinformation and pangre-red tag. Tapos ngayon, dahil nagsalita si Jam Magno ng real talk at totoo naman yung sinabi ni Jam Magno patungkol sa pagtatravel ni Sara na I think mahigit or 6 months sa loob ng 2025 ng taong ito ay nasa travel abroad si Sara Duterte. Wala sa bansa. Karamihan sa mga araw ng pagka-vice presidente niya ngayong taong 2025, in my opinion, nasa ibang bansa siya. At ang malaking tanong, anong napala ng mga Pilipino? Kapag may taong nagsasalita na kahit dating supporter ni Sara Duterte, siguro napikon na at hindi na makatiis sa mga nakikitang nagiging behavior ni Sara at ginagawa ni Sara sa publiko at yung performance ni Sara bilang vice-presidente, na turn off si Jam Magno, na-disappoint, na-dismaya, number 1 supporter yan kaya nagsalita na. Ngayon, hindi matanggap ng mga panatiko at hanggang ngayon ay super fan ni Sara Duterte, ng mga Duterte. Nagsalita po ba ng hindi totoo si Jam Magno? Nagsinungaling ba si Jam Magno? Hindi. Bilang rebuttal, bilang reaksyon, ang ginawa ng DDS na ito, na si Mr. Real Talker, na si Rosalinda, na sinasabi nila, Rosalinda daw yung pangalan niyan, hindi ko alam kung bakit, nanlait na lang. Yun na lang ang naging balik niya or ganti niya kay Jam Magno. Imbis na sagutin yung sinabi ni Jam Magno, ang ginawa, panlalait. Sumagot naman siya ng konti. Sabi niya, ang travel daw ni Sara Duterte ay sa Netherlands. Mali po yun, hindi lang po sa Netherlands. Ang daming bansa ang pinuntahan niya. At sa mga bansang yon, dumalo siya ng rally or pagtitipon na sumisigaw ng ngagba, pulboronic, at pinagre-resign si PBBM. Considering na vice president siya na siya yung papalit kapag nagtagumpay yung panawagan na yon, hindi po ba mga kababayan, parang hindi man lang nahiya kahit konti, no? Konting delikadesa man lang sana. So mali ang sinasabi nito ni Mr. Real Talker or Rosalinda na sa The Netherlands na pumunta. Maraming bansa ang pinuntahan at mali din yung sinabi niya na dahil pinahuli yata ng gobyerno natin si Duterte. Pananagutan ni Duterte yon sa ICC. May kaso nang nakasampa, presidente pa lang si Duterte. Ito nga yung problema Yung mga term na ginagamit ng mga DDS at saka ni Sara Duterte, yung pinakidnap, yung jailbreak, yung itatakas daw si Duterte, yung mga ganyan, non-verbatim pero sa kanila nagmula yan.
yung pagbatikos nila at pangmutya nila at pangbubuli nila sa mga ICC judges, lahat yan nakakarating sa ICC judges, nakakarating yan sa ICC. Nakikita yan ng prosecution and I'm sure pinahahatid yan ng prosecution sa mga ICC judges. So sa palagay nyo, nakatulong kayo kay Duterte? No, in my opinion, kayo pa yung nagpalala sa sitwasyon niya at kapag hindi siya nakalaya at hindi siya nabigyan ng interim release, kasalanan nyo mga DDS kayo. Si Sara Duterte nagsasabi din ng mga ganun salita. At yan, si Harry Roque. Hindi na sila nag-isip. So Rosalinda, imbes na manlait ka, sagutin mo na lang yung argumento, sagutin mo yung sinasabi ng tao, hindi yung lalaitin mo yung itsura. At saka kung manlalait ka, tignan mo naman yung sarili mo. Grabe naman, hindi naman po sa nilalait natin siya, no? Pero kung manlait siya, wagas, imbis na sagutin yung argumento, nanlait na lang po. Yung po ang senyales na hindi po niya kayang labanan yung sinasabi nung kausap niya. Nanlalait na lang po, ad hominem na lang po. Kagaya po nito mga kababayan, pakinggan niyo po ang pinagsasabi nito kay PBBM tsaka po kay FL. Napakabastos po mga kababayan. Pakinggan niyo po. Sa hindi naming mahal na Pangulo na si Bongbong Bangag Marcos Jr., sana po kunin ka na po ni Lord. Sana po hindi na po niya pahabain ang iyong buhay, pati ang asawa mong si Risa Araneta Marcos. Sana po lahat po kayo, House Speaker Martin Romualdez, Zaldico, matuluyan na po kayo. Sana po hindi na kayo umabot sa 2025, hindi na po kayo umabot sa December. Sana po kunin na po ni Lord. Happy birthday sa iyo, maligayang kamatayan sa iyo, Mr. President. Ayun mga kababayan, narinig niyo po, napakabastos po, napakawalang hiya. Nananalangin po na may mangyaring masama po kay PBBM at saka po kay FL. So sana man lang, no, kung gusto niyo bumatikos kayo. Pero bawasan niyo naman o tanggalin niyo yung pambabastos at yung nananalangin kayo na may mangyaring masama. Napakawalang hiya naman yan, mga kababayan. Kaya hindi na po ako nagtataka kung bakit po yung mga yan ay nakakarma. Yung kanilang mga poon, mga idol, nakukulong, nakakasuhan at natatalo po sa mga kaso. At yun, kagaya nung Rosalinda, nagkasakit. Hindi naman po sa kinuutya natin siya, no? Pero sana ma-realize nyo, mga DDS, nakakarma kayo sa ugali nyo at sa mga pinagagagawa nyo. Yun lamang po mga kababayan. Salamat po.